Marami sa atin ang naghahangad na magkaroon ng marangyang pamumuhay. Ngunit iba-iba tayo ng paraan upang makamit ito. Yung iba ay nagsisikap, samantalang yung iba naman ay umaasa sa pinaghirapan ng iba. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Sa murang edad, pakiramdam ni Ara ay isa lamang siyang bunga ng pagkakamali. Lumaki siyang hindi alam kung sino ang kanyang ama at kahit minsan, hindi nila ito napag-usapan ng kanyang ina. Dahil rito ay lumaki siyang tahimik at malayo ang loob sa ibang mga bata upang maiwasan na rin ang pangungutya ng mga ito. Mas gusto niya pang mag-isa kaysa makipaglaro at makipagkwentuhan. Palagi lamang siyang nagbabasa ng libro at ang hilig niya ay mga love story. Ito rin ang dahilan kung bakit nai-imagine niya ang kanyang sarili bilang isang prinsesa, businesswoman o kaya naman ay mayamang tagapagmana. Sa paglipas ng mga taon, lumaking maganda at matalino si Ara. Mahal na mahal siya ng kanyang ina at ginagawa nito ang lahat upang maibigay ang kanyang mga pangangailangan. Si Helen ay nagtatrabaho bilang librarian mula Lunes hanggang Biyernes. Tuwing Sabado at Linggo naman ay umi-extra siya ng paglilinis at paglalaba sa kanilang mga kapitbahay. Kahit kailan ay hindi siya nagreklamo sa kanilang buhay. Hindi niya rin inoobliga si Ara na tulungan siya sa mga gawaing bahay. Gusto niyang gawin ni Ara ang mga bagay na gusto niya dahil hindi niya ito naranasan noong siya ay bata pa. Noong graduate na sa high school si Ara ay lalo pang sinipagan ni Helen ang pagtatrabaho. Ito ay para makaipon ng sapat na halaga. Alam niyang malaking pera ang kakailanganin ni Ara sa kolehiyo. Wala naman siyang maaasahan kundi ang kanyang sarili kaya talagang kayod kalabaw ang kanyang ginagawa. Noong mga panahong iyon ay usong-uso na ang social media. Natuto na rin si Ara mag-post ng kanyang larawan sa Facebook. Dahil maganda at sexy siya kaya marami ang nagkakagusto sa kanya. Isa na nga sa mga ito si Peter. Si Peter ay kababata at kaklase ni Ara. Siya rin ang nagsisilbing photographer nito. Dahil may lihim siyang pagtingin sa dalaga kaya kahit anong i-request nito ay kanyang sinusunod. Alam ni Ara ang bagay na ito, subalit ayaw niyang mahulog ang loob kay Peter dahil pareho silang nagmula sa mahirap na pamilya. Ayaw niyang maging mahirap habang panahon kaya hanggang kaibigan lamang ang kaya niyang maibigay kay Peter. Minsan, kahit gabing-gabi na ay tinatawagan ni Ara si Peter upang magpatulong sa mga project at iba pang mga bagay. Si Peter naman ay handang i-cancel ang kanyang mga lakad, mapuntahan lamang at masunod ang gusto ni Ara. Ngunit, isang araw, nakatanggap si Ara ng friend request sa kanyang Facebook account. Hindi niya kilala kung sino ito kaya tiningnan niya ang profile ng lalaki. Napansin niya na puro mamahaling brand ng damit ang suot nito. Maging ang mga lugar na kanyang pinupuntahan ay puro pang sosyal. May litrato siya sa yate at malamansyon na bahay. Nakangiting pinindot ni Ara ang accept button. Ang lalaki ay nagngangalang Michael. Isa siyang negosyante, ngunit naninirahan sa ibang bansa. Sa panahong magkausap sila, hindi ipinapahalata ni Ara na mayroon siyang interes kay Michael. Hindi niya rin ipinakita na interesado siya sa yaman o negosyo nito. Subalit, hindi niya rin sinasabi ang totoo niyang pagkatao. Iniiwasan niyang mapag-usapan ang buhay na kinalakihan niya. Dahil sa kanyang ganda at kabaitang ipinapakita ay nabihag niya ang puso ni Michael. Makalipas nga ang halos 3 buwan nilang pag-uusap online ay napagpasyahan ni Michael na puntahan si Ara upang makilala niya ito ng personal. Sa unang beses nilang pagkikita, sinalubong siya ni Ara sa airport. Kumain sila sa mamahaling restaurant bago maglakad-lakad sa tabing dagat. Naging masaya ang araw na iyon para sa kanilang dalawa. Hindi rin gaanong nakatulog si Ara noong gabing iyon dahil napakasaya niya. Hindi niya sigurado kung mahal niya si Michael. Pero isa lamang ang nasisiguro niya. Malapit nang magbago ang kanyang buhay. Mabibili niya na ang mga bagay na gusto niya at mapupuntahan ang mga lugar na pinapangarap niya. Makaraan lamang ang 2 araw ay hindi lubos akalain ni Ara na magpo-propose sa kanya si Michael. Ilang minuto siyang nag-isip bago sumagot ng oo.
Matapos noon ay naging mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Ipinakilala niya si Michael sa kanyang ina at mga kaibigan bago tuluyang magpaalam. Ayon kay Michael, gustuhin man niyang manatili ng matagal roon ay hindi maaari dahil kailangan niyang asikasuhin ang negosyo. Naging simple lamang ang kanilang kasal at matapos noon ay tuluyan na nga silang umalis. Napakasaya ni Ara dahil noong mga sandaling iyon ay sigurado na siyang magbabago ang kanyang buhay. Iniisip ni Ara na parang fairy tale ang kanyang love story. Nagulat si Helen sa biglaang desisyon ng kanyang anak pero hindi siya nagsalita tungkol rito. Tinanggap niya na baka iyon talaga ang kapalaran ni Ara at masaya siyang tatanggapin ito. Alam niya rin na magkakaroon ng kanyang anak ng magandang kinabukasan. Hindi nito mararanasan ang buhay na kanyang pinagdaanan sa loob ng mahabang panahon. Makalipas ang ilang buwan mula nang umalis si Ara ay unti-unting nakaramdam ng lungkot si Helen. Pakiramdam niya ay mag-isa na lamang siya at wala nang saysay pa ang kanyang buhay. Noong una naman ay halos araw-araw tumatawag si Ara. Ngunit habang tumatagal ay dumadalang na lamang ang pangungumusta nito. Hindi naman gaano nag-aalala si Helen sa kanyang anak dahil pina-follow niya ito sa social media. Palagi niyang nakikita ang mga larawan nito na puro masasarap ang kinakain at magagandang lugar ang pinupuntahan. Nangangahulugan lamang ito na mayroon siyang maayos na buhay. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Malaki na ang ipinagbago ni Ara. Mula sa pagiging isang musmos na probinsyana ay isa na siyang sosyal at eleganteng misis. Napagkasunduan rin nila ni Michael na huwag munang magkaroon ng anak. Sa unang taon ng kanilang pagsasama ay naging mabuting asawa si Michael. Ibinigay niya ang lahat ng luho ni Ara. Subalit habang tumatagal, unti-unti na siyang humihigpit sa gastos, lalo na at wala namang trabaho si Ara. Lahat ng gastos ni Ara ay nakalista. Iniipon niya rin ang resibo at mga sukli kahit pa napakaliit na halaga nito. Pakiramdam ni Ara ay para siyang isang manika na binibihisan para ipagyabang sa mga kaibigan ni Michael. Ayaw rin ni Michael na pag-usapan pa ang nakaraan ni Ara. Nagagalit siya tuwing tatawagan nito ang kanyang ina. May isang pangyayari din kung saan pinag-awayan nila ng matindi noong magpaalam si Ara na uuwi para bisitahin ang kanyang ina. Mula nga noon ay hindi na nila ito muling napag-usapan pa. Ilang linggo matapos ang pangyayaring iyon, nakatanggap si Ara ng mensahe mula sa dati nilang kapitbahay. Ayon rito, pumanaw na ang kanyang ina. Sana raw ay makauwi siya kaagad upang maabutan niya pa ang burol nito. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha ni Ara habang binabasa ang mensahe. Kaagad niyang inimpake ang kanyang mga gamit at umalis nang hindi nagpapaalam kay Michael. Bumili siya ng tiket at kinuha ang pinakaunang flight kinabukasan. Habang nasa biyahe pa uwi ay unti-unting nare-realize ni Ara ang lahat ng kanyang pagkukulang sa kanyang ina. Nagsisisi siya dahil iniwan niya ito at hindi man lang kinukumusta. Hindi man lang siya nakahingi ng tawad rito kahit sa huling pagkakataon. Habang naglalakad si Ara papalapit sa kanilang bahay ay natanaw niya ang isang babae na nakatayo sa bakuran. Buong akala niya ay namamalikmata lamang siya subalit noong naroon na siya sa mismong harap ng bahay ay hindi siya makapaniwala. Hindi na iyon isang multo. Iyon ang kanyang nanay Helen. Hindi totoong wala na siya dahil ang totoo niyan ay naroon siya at nakatayo sa harap ng bahay. Hinihintay ang kanyang pagdating. Mahigpit na niyakap ni Ara ang kanyang ina habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ayon sa kanilang kapitbahay, naaawa na raw siya kay Helen kaya niya iyon nagawa. Palagi na lamang naghihintay si Helen ng tawag mula sa kanya kaya naisip niyang gawin iyon. Dahil sa pangyayaring iyon ay na-realize ni Ara kung gaano kahalaga ang buhay ng kanyang ina, maging ang mga sandali na hindi niya ito kasama. Hindi nagtagal ay nag-file siya ng divorce dahil hindi niya na kaya pang pakisamahan si Michael. Muli rin silang nagkita ni Peter at sa pagkakataong iyon ay nagawa niya na itong mahalin tulad ng pagmamahal nito sa kanya. Alam ni Ara sa kanyang sarili na hindi niya na mararanasan ang marangyang buhay na ibinigay ni Michael sa kanya. Pero hindi matutumbasan ng anumang halaga ng pera ang saya at pagmamahal na nararanasan niya sa piling ng mga taong
tunay na nagmamahal sa kanya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.